Maligayang Pasko po mga kababayan. Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay ang ginagawa pong tradisyon ng pamilya Duterte sa Davao City. Ang kanila pong pahalipay na pamaskong pahalipay mga tambay sa mga taga Davao City. At hindi lang po mga taga Davao City ang nakakatanggap po nito mga tambay, pati po mga karatig lugar po doon po sa Davao City. Ang pamaskong handog ng mga Duterte. Umpisa na po natin mga tambay at nahandun din po ang ating Vice President. Ito po mga kababayan, mag-umpisa na po tayo. Kahit wala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong taon, tinuloy ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamaskong tradisyon sa Davao City. At live mula sa Davao City nga, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, Merry Christmas! Kamusta sa sitwasyon dyan? Nikki, Merry Christmas din sa'yo. Patuloy ang pagdating ng mga Davaoenyo dito sa Ancestral House ng pamilya Duterte sa Taal Street sa Davao City para sa kanilang taunang tradisyon sa pamamahagi ng pamasko. Alas 5 kaninang umaga na magsimula ang pamimigay ng pamasko dito. Makakatanggap ang bawat individual ng food packs na may lamang bigas, canned goods, gift certificates at cash. Ang ibang residente kahapon pa ng hapon nagsimulang pumila at dito na rin sinalubong ang kapaskuhan. Hindi lang mga Davaoenyo ang nasa pila, pati na rin ang mga residente sa karatig na lugar kagaya ng taga Sultan Kudarat at General Santos City. Tinatayang aabot sa higit 40,000 individual ang makakatanggap ng pamasko. Nakadeploy naman ang higit 2,000 kapulisan sa lugar para sa seguridad sa pagligid. Tradisyon daw ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong alkalde pa siya ng lungsod. Pero si Digong ay nagpapasko at magbabagong taon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kung matatandaan, nahaharap ang dating Pangulo sa crimes against humanity kaugnay ng drug war. Bawal daw ang bisita sa ICC, kaya hindi madadalo ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon yan mismo sa anak niyang si Kitty. Ayon kay Kitty, may sariling selebrasyon ang mga detainees sa loob ng ICC. Samantala, ang Christmas message naman ni VP Sara Duterte ay sumentro sa mga vulnerable sector. Pakinggan natin ang pahayag ng bise. Magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Nikki, inaasahan naman ngayong araw na dadalo Yan po mga tambay at tingnan po natin ang ating Vice President dahil dumalo po sa ang ating Vice President doon po mga kababayan. I-set up lang po natin at panoorin po natin ang ating Vice President. Would you let your back door wide open to thieves? Ito po ang ating Vice President mga kababayan. Good morning, VP. Fresh kayo. Fresh from Asa Kagikan. Asa Kagikan. Sa inyong balay. Ito ka.
Yan po ang ating Vice President, mga tambay. Dumalo po siya, mga kabayan, sa tradisyon po ng pamilya Duterte sa pangunguna po ng ating dating Pangulo, mga kabayan. Na pati po ang balita talagang pinagpipilitan po ng dating Pangulong Duterte kaya daw po magpapasko at magbabagong taon sa The Hague sa Netherlands sa ICC dahil daw po naharap sa kaso sa against war. Mga kabayan, against war daw po sa pulburon, mga kabayan. Ibang klase. Kaya po napunta ang dating Pangulong Duterte sa ICC dahil dinala po doon. Hindi po para siya litisin doon. Siya po'y pinulitika dahil wala pong due process ang pagdala sa kanya ron. At unang-una, hindi po tayo sa sakop ng ICC. Hindi po ba? Wala po silang jurisdiction sa atin ang ICC. Hindi po tayo miyembro niyan. Kaya itong balita, ito po mga mainstream media, mga kabayan, mga baluktot po kasi paniniwala nito, umano. Hindi po ba? Hindi po nila alam at nagtatanga-tangahan at nagbobobobobohan lang po sila sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Dahil po yata sa malaking pakinabang umano. Hindi po ba, mga kabayan? Nabanggit lang po natin. Kasi parang sa kanila, okay ang ginawa ng gobyerno doon sa walang due process, pagpapadala, at mismong gobyerno pa naghati doon at wala naman talagang ICC at walang banyaga na nakita ang mga Pilipino. Pati sinasabi Interpol, meron ba? Wala tayong nakitang mga banyaga. Hindi po ba, mga kabayan? Pilipino, sundalong Pilipino, pulis na Pilipino, at Pilipino pa rin po ang naghati doon. Mga kababayan, ganyan po katindi at kawawalang ya ang mga demonyong yan umano. Hindi po ba? Pasensya na po, mga tambay. Itinama lang po natin ang kaganapan sa ginawa nila sa dating Pangulo. Yan po, mga kababayan. At kung sasabihin naman po ng taong bayan at sinasabing mga kritiko ng mga Duterte, na buwis naman daw po yan. Tama! Buwis! Karamihan po dyan ay buwis ang ginagamit. Kaya lang, buwis po yan ng Davao. Mga kababayan, hindi po yan buwis ng Luzon. At hindi po yan buwis ng mga Pilipino sa Bisaya at sa Luzon. Yan po ay buwis na nanggagaling po sa Davao City. Kaya po napakaswerte po ng mga kababayan natin taga-Davaoenyo dito po sa ginagawang tradisyon ng dating Pangulong Duterte. Dahil na-appreciate po, lalong-lalo po ng ating mga kababayan sa Davao City, ang magaling at matino at mahusay na paglilingkod ng mga lingkod bayan katulad ng mga Duterte sa Davao City. Dahil na-appreciate nila, katulad po ng ganito pong season, ito pong holiday season, ay ibinabalik po ng pamilya Duterte ang paggawa at pagtulong sa kanilang mamamayan at nasasakupan. Hindi po ba? Kaya nga po, nahandun po talaga yung taxpayer. Nakikita po natin yung mga taxpayer at mga negosyante sa Davao City na nagbubuwis sa Davao City, mga kabayan, ay napapakinabangan ng husto ng mga kababayan natin sa Davao City. Lalo-lalo po yung mga nasa laylayan. Hindi po ba yung mga kababayan natin, mga kapuspalad, mga kababayan, ang higit nakikinabang. Nakita nyo po, pati po karatig lugar. Hindi lang po Davao City ang nabibigyan at nabibiyayaan ng tradisyon ng dating Pangulong Duterte. Pati po kalapit lugar. Hindi ba? Kalapit bayan ay welcome po. Lalo-lalo kung wala kang anuman. Hindi po ba? Nakakainggit lang po. Nakakainggit. At sana po ay maging aral po ito, lalo-lalo po sa mga syudad sa atin sa buong bansa. Tularan sana. Meron na pong gumagawa niyan, hindi lang naman po ang Davao City. Meron naman pong gumagawa niyan, kaya lang po sana buong Pilipinas po ay ginagawa po sana man lang yan. Dahil lahat naman po ng bayan, city, syudad sa ating bansa
ay nagbubuwis po ang taong bayan. Hindi po ba? Meron pong sariling, meron pong sariling kita at sarili pong, excuse me po, at sariling income ang syudad. Bakit po hindi man lang ibalik ito sa taxpayer ng syudad? Hindi po ba? Wala eh. Karamihan po ng mga nanunukulan po sa buong bansa, majority, ay hindi po ginagawa ang ganyan pong ginagawa sa Davao City. Kaya po tayo po, nganga po tayo. Katulad po ni Kamanong, sa aming syudad, mga kabayan, tumanda na si Kamanong, hindi po ginawa yan ng mayor sa aming lugar. Mga kababayan, ibang klase po. Samantalang malaki ang income ng syudad at tinatawag na city pa. Malaki ang income, pero magbibigay lang po ang mga politiko. Puro po papabor pa sa kanila. Ano po yon? Pagkapanahon lang po ng politika at ng halalan. Doon po lalabas ang pera ng taong bayan para mamili ng boto umano. Hindi po ba? Ganyan po nangyayari sa ating bansa eh. Lalabas lang po ang pera at pera ng bayan, pera ng taxpayer, pagka po papabor na sa kanila ang sitwasyon. Kailangan na nilang magbayad at mamili umano ng boto. Ganyan po ang mga demonyo, mga kabayan na politiko sa ating bansa. Hindi po lingkod bayan, lingkod bulsa, para puro pang sariling interes. Kaya nga po ito po mga Duterte, mga kabayan, na-appreciate po eh. Appreciate at talagang nakikita po ng mga taga Davao City kung gaano po kahusay ang kanilang leader. Magmula po sa dating Pangulo hanggang sa mga anak, hanggang sa mga apo, ay hindi po sila natatalo. Kaya nga po alam na alam po natin at alam na alam ng mga taga Davao City kung sino po ang tunay na lingkod bayan, mga kabayan. At nakita po natin yan at naranasan natin na nagkaroon po ang ating bansa ng isang tunay na lingkod bayan sa pangunguna po ni dating Pangulong Duterte na pinatapon sa ibang bansa, sa Netherlands. Hindi po ba? Dahil hindi po nila kayang tapatan ang serbisyo at tatak Duterte sa paglilingkod sa mga Pilipino. Hindi po ba? Sila po, party lang po alam nila. Party. Puro kasiyahan, pang sariling interes. At karamihan pa ng mga politiko ay nasa ibang bansa. Hindi po ba? Doon sila nagdiwang, mga kabayan, ng marangyang kapaskuhan nila. Hindi po ba? O karamihan ay nasa kanilang mga mansyon, mga kabayan. Kaya nga po hinahangaan eh. Tingnan mo, pati po ang media, nakatutok po sila. Nakatutok po sila, mga kabayan, sa tradisyon ng mga Duterte. Samantalang napakaraming politiko ang nakinabang ng 19 Congress, mahigit 3 taong pagnanakaw ang ginawa po nila ng binagoong ang Pilipinas umano, pero wala man lang pong tradisyon para sa mga Pilipino. Nabawasan po ang mga ninakaw nila. Ito po mga demonyo na ito umano. Hindi po ba, mga kabayan? Kahanga-hanga. Kaya po talagang hahangaan mo at manghihinayang ka. Manghihinayang ka kung ikaw ay matinong Pilipino na ang mga ganitong klase lingkod bayan, mga kabayan, ay hindi maglilingkod sa iyo. At ang isa pa, kaiinggitan mo. Kung ikaw ay wala sa Davao, kaiinggitan mo ang ganitong leader, mga kabayan. Lalong-lalo kung hindi ito ginagawa ng mga magnanakaw na mga leader sa iyong bayan. Hindi po ba? Maligayang Pasko po, mga tambay, sa inyong lahat. At syempre po, maligong bagong taon. At maraming salamat po sa mga tunay na leader katulad po ng nasa Davao City. At syempre, thank you po sa dating Pangulong Duterte dahil ipinakikita nyo po sa buong mundo at sa buong Pilipinas at sa mahigit 100 milyong Pilipino kung paano po kayo maglingkod ang isang tatak Duterte. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
Maraming salamat din po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po. Maligayang Pasko po sa inyo at maligong bagong taon. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you po mga kabayan. Thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat at maligayang Pasko po at maligong bagong taon. Thank you po kina Gay at Shena. Thank you po. Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, ki Balance Vision TV, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko at si Sir Eric Hershaw ng Canada. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo mga kababayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dalangin po natin mga kababayan, pagsamasamahin po natin na tayo pong lahat ay maingatan ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Muli po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.